Ang naiiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Digital Patrol. Ito ang palatuntunan magtutuon ng pansin sa mga pangyayari at kaganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol. Tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong naglalagabla. Digital Patrol. Magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol. At ngayon, narito ang inyong pinagpipitakanan sa daigdig ng broadcast. Mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Sel Baisa. Good morning. Araw ng Martes, ika-24 sa buwan ng Agosto, current year 2021. How is everybody? And yours truly, Sel Baisa, is hoping that everybody is on their pink of health, malusog at walang problema. Tigil po dito sa pandemya na ngayon ay pinoproblema indeed ng ating mga kapatid sa iba't ibang dako ng ating daigdig. Siyempre pa, sa likuran ng ating program, ako po ay sasamahan ni Nash, ganun din ni Semanita. Sila ang ating mga makakasama till 11 o'clock ngayong umagang ito. At siyempre pa, anytime tayo po i-hook up ng Pinoy Hour na nakabase sa Alberta, Canada. At sabayan po tayong maririnig, sabayan ding mapapanood dito sa channel na ito, dito sa platform na ito ng inyong Facebook. Itong Broad Streamcast Communicators or simply call it BSC. Before anything else, I'd like to greet itong ating mga first and initial sender na kanilang mga pagbati like si Rolly Arsenio L. Bumatayo, a good friend of mine and well, everybody for that matter, isa ho siya sa mga dependable na mga technicians ng PBS, ng Radyo Pilipinas 1. Thank you so much and happy viewing and listening, Rolly Bumatayo, in regards to the family. Another early message sender ay mula sa Kuwait, isa pong OFW, walang iba kundi si Binibining Chincha Buste. At ang kanyang pagbate, good morning po, Captain Sel. Likewise, I'd like to reciprocate that message by saying, good morning likewise, Chincha. From Kuwait po yan. Now, from Montreal, Canada, pagbati ng a younger and the youngest sister in the family, si Norma Uma Baisa Swale. Yung Uma, that's my personal nickname which I established and called that sister of mine. Okay? Uma Bumatayo. Uma Swale. Si Rolly Arsenio L. Bumatayo, nabasa ko bigla. Biglang umangat yung kanyang follow-up message.
Ang sabi niya, ingat lagi, Sel. Naka-duty ako ngayon. Thank you. Thank you so much. And likewise, Rolly, ha? Ingat. And regards to the family. At good morning likewise kay Ken Swale, ang husband ng aking sister sa Montreal, Canada, and likewise ang kanilang mga children. Kay John Melody and Children, diyan sa Alberta, Canada. And likewise to all the Filipinos up there sa Alberta, Canada. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok sa palatuntunan. And of course, ang ating panawagan sa ating mga kababayan before we go deeper sa ating program ngayong umagang ito, na please kindly share, and like the program. Maraming salamat. Another early message sender, another sibling, si Lides Baisa. And Lides is watching from MECQ Taytay Rizal. Stay safe and healthy, everyone. Thank you so much, Lides. And, stay healthy like our dear mother at the age of 94, running 95 na. And advance birthday to her, si Mrs. Regina Aviles, Viuda de Baisa. Good morning, Mother. Don't forget your breakfast at huwag din kakalimutan ang iyong meds. At ganoon din kay Tammy Juanillo. Good morning, Tammy. Maraming salamat. At yung mga workers diyan sa ICS compound or ISC rather, diyan sa Taytay Rizal. Ang manufacturer nitong Sahara Cement Proofing. Magandang umaga. They're watching the show, and likewise to Maxi Barredo. Good morning. At kina Mr. and Mrs. John and Tits Barredo. Mula rin sa Taytay Rizal at ganoon din sa kanilang mga anak. At samantalahin ko na rin ang pagkakataon to greet si April Gem, who's watching from the province of Rizal. At yung mga taga Rizal na nanonood sa ating paluntunan. From Dallas, Texas, USA. Good morning, Philippines. Ang bati ni Presi Estrada. Another sibling, and good morning to Presi and Harry Estrada and children. Abalang-abala ho sila ngayon diyan sa Estados Unidos. And I understand, batay rito sa mensahe ni Presi yesterday, or Precious, yan. Ang sabi niya, ang ilang pasyente na mga bata ho, diyan sa Dallas, Texas, USA, na pasyente ng kanyang husband na si Yahari, nagpo-positibo rin sa COVID-19 diyan sa Estados Unidos. Diyan sa Estados Unidos, enabled to encourage ang mga taga Estados Unidos to have themselves have a job or vaccinated. E nag-o-offer na sila nitong green box. Opo, nangangako na sila na bibigyan ng dolyar na nakakahalaga, malaking halaga ng dolyar magpabakuna ka lang. Ganyan po sa Estados Unidos. Pero hindi po sila nananakot doon. Yun ang kaibahan nga lang. At hindi sa pilitan. Although merong encouragement. Kasi malaking porsyento ng mga taga-Amerika ang ayaw magpabakuna. Bueno, ayun, ang sabi ni Presi 3 years old at meron ding mga isang 9 months old na baby. Sa Dallas, Texas, USA, ang nagpositibo sa COVID at nandiyan sa ospital na kung saan ay naka-duty ang husband ni Presi na si Harry Estrada. This time, from Montreal, Canada, came this message from LB Baisa Clemente.
At ang sabi niya, good morning Manong, and to everyone watching your program, stay safe always. Maraming salamat, LB from Montreal, Canada. Okay? So, iwas doon yung mga orasan. Ang oras biganap ng 10 minutes before 10 o'clock in the morning. Welcome dito po sa inyong Tuesday edition ng palatuntunang Digital Patrol. Zile zile yo alergial mile pe mai. Okay, what a hug and what a kiss, sabi nga po. But anyway, mga gilo kong mga tagapakinig, I'd like to welcome ang lahat ng ating mga OFWs, ang lahat ng mga Filipino frontliners sa bandako ng ating daigdig. They're there to serve, unmindful nung pong risk sa kanilang buhay dahil nandito sa COVID-19. And to all of you, ang ating mga kababayang Filipino frontliners, the program and yours truly would like to pass on this to you. From Nueva Ecija came this message coming from Conrado Rading Brotonel. Magandang umaga po, Kuya Sel, ang pagbati ni Conrado Rading Brotonel. At sa Brotonel family, sila ang ating mga kababayan na meron pong palayan sa Nueva Ecija. They, of course, plant it to rice na kung saan atin po niyang kinukonsumo. Pero I understand, nagtaas po ang halaga ng bigas dito po sa Metro Manila area. Yung dati raw nabibili ng 50 pesos, ngayon ay mabibili mo na sa halagang 55 pesos a kilo. Ganun po. Pero on the contrary, yung halaga naman ng gasolina ay nag-roll down. Ngayon pong araw na ito, gasolina bumaba ng 8 centavos per liter. At ang kerosene, I understand, ay bumaba ng halagang 90 centavos per liter. Yung gasolina, I stand to be corrected. I should have said 80. Kanina sabi ko 8. 80 centavos per liter ang binaba ng gasolina starting today. But, ang masaklap, ang halaga naman per kilo ng bigas, whether it's imported or locally milled rice o yung ana-harvest dito sa ating bansa, tumaas ang halaga. Well, ganun po ang takbo ng mga pangyayari. Kaya marami sa ating mga kababayan na dati-rati, kung bumili ng bigas, can afford to buy, 25 kilos at a time. Ngayon, medyo nagbabawas na. Anyway, that's how life goes nowadays. So, very tight ang situation. Bueno, umpisa na po tayo ng ating palatuntunan. Dakuan natin muna ang Weather Forecasting Center. Naroon si Joey Figuracion, ang weather forecaster na naka-assign ngayong araw na ito. And here is Joey's report hinggil dito sa magiging kalagayan ng ating panahon sa susunod na 24 na oras. Magandang umaga, Joey. Forecaster, go ahead. Magandang umaga. At sa lahat ng aming mga taga-subaybay sa kasalukuyan ay ICCC o Intertropical Convergence Zone ang naapekto sa bansa, lalo na sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dahil dito, asahan na magdadala ito ng kalat-kalat ng pag-ulan at thunderstorm sa Mimaropa, sa Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at sa Caraga. Yung nalawating bahagi ng bansang sa Metro Manila ay generally fair ang panahon. Kung may mga asahang pag-ulan bandang hapon o gabi, pero mga pulo-pulo at naglian lamang yan. At malaking chance na kung mga thunderstorms bandang hapon hanggang madaling araw. Para ang lagwas ng temperatura ay mula 25 hanggang 30 degrees Celsius dito sa Metro Manila. Sa karagdagang informasyon, puntahan kami sa aming website sa bagong.pag-asa.dosd.gov.ph.
Yan aking latest mula rito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Joey Figuracion. Maraming salamat po. Podcaster Joey, marami sa aking mga listeners at viewers ang nagtatanong kung bakit mukha atang matatalim ang mga kidlat at kulob sa mga panahong ito. Ano kaya ang dahilan na Podcaster Joey? So ngayon kasi IPCC yung ating sistema na apekto sa maraming bahagi ng ating bansa. So yun yung dahilan kasi medyo humid at init ang ating atmosfera. So malinis ang pamumuha ng thunderstorm, kaya naman may mapapansin kayo parati na kidlat. Ayun. Podcaster Joey, salamat ng marami. Si Joey Figuracion sa kanya pong ulat panahon ngayong araw na ito. Ulat COVID naman ang ating ipaabot sa ating mga tagapakinig sa mga sandaling ito. At ito ay latest ng Department of Health. This is as of yesterday. At kahapon naitala ang pinakamalaking numero, pinakamalaking bilang ng mga Pilipinong nagpositibo dito sa COVID-19. Kunong nakaraang Biyernes ay nakapagtala ang DOH ng 17,000 plus na mga bagong kaso ng COVID. Kahapon ito po'y tinabunan, tinakpan ito. Sapagkat kahapon ang bilang ng mga nagka-COVID sa Pilipinas ay 18,332 cases. Aba, lumaki ng gusto. 18,332 new cases ng COVID. Ang mga gumaling naman sa kabilang dako ay 13,794 cases ang mga gumaling. Bringing to 1,695,335 cases ang mga gumaling. Ang mga namatay ay 151 as of yesterday, bringing to a total of 31,961 deaths. Kamatayan yung mga namatay nating mga kababayan, and blame it to COVID-19. At ang mga aktibo pa, yung pagagalingin pa sa mga pagamutan nating mga kababayan ay umabot sa bilang na 130,350 cases. Yan po ang COVID update as of yesterday. Nakapanlulumo po sapagkat patuloy itong pagtaas ng kaso ng COVID dito po sa ating bansa. At madagdag ko, mismong si Secretary Harry Roque, ang presidential spokesman at spokesperson ng IATF, inadmit, tinanggap ang katotohanan na walang nangyayari dito sa ECQ o itong Enhanced Community Quarantine Level na pinaiiral, particular dito sa National Capital Region. No effect. Ang sabi ni Secretary Roque, dapat maghanap ng bagong taktika, bagong approach. Wala na ho. Nakakapagod lamang itong ECQ. And besides, lumalabas pa yung bilyon-bilyon na halaga ng salapi mula sa ating pamahalaan, both local and national. Ang nangyayari, it results to one thing, ang paghihirap ng ating bansa. Unang-una, lumalabas na parang hindi na gumagana yung ECQ sa ating mga kababayan. Siguro dahil pagod na sila
At magugulat ka, mga dalubhasa nagsabi na yun nga po yung posisyon nila na mukhang hindi na gumagana ang ECQ for whatever reason dahil na naman halos magdadalawang taon na tayo at siguro dapat baguhin ang taktika, no? At napakamahal kasi ng ECQ kasi magbibigay ka ng ayuda pero hindi nakakamit naman yung ating objective naman. Okay, hindi nakakamit yung objective. Ano ang objective? Ang mabawasan itong kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Abay, tumataas itong kaso ng COVID at ito ay dahilan na rin dito sa mutation o pagkakaroon ng anak nitong COVID-19 kasama na itong mas nakakatakot na Delta variant. Mas transmissible na variant o mutation ng COVID-19. From Menchi Agabao Santos. Good morning from Insurrectos Band. Every Sunday slot 3 to 5 p.m. Parigay ko ito ang ating colleague. Am I right? Dito sa BSC. Inyo silang mapapanood mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. Dito sa BSC. Sapagkat yung po ang ating weekend presentation ay laan para sa ating mga talented, mga awit, Madam Lilian, ang ating secretary ng BSC. Ganun din si Joey Ortiz, Charlie Fry. Nakagaling na mga yan. Mahuhusay nating mga talino. Papanood ninyo sila every weekend. Kasama na of course ang Insurrectos Band. At doon si Monchi. Si Monchi pala. Hindi Menchi. Monchi Agabao Santos. Okay? So, thank you very much, Monchi, sa iyong, panonood at pakikinig sa Digital Patrol. Gusto niyo mga Rosan, ang oras sa Pilipinas, ganap ng alas 10 ng umaga. At patuloy kayong nakikinig dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang BSC, Broad Streamcast Communicators. Incidentally, September 21, aming ipagdiriwang ang unang anibersaryo, unang pagkakatatag nitong channel na ito. At ng mga palatuntunan, inyo pong napapanood at napapakinggan dito sa BSC. So meron po kaming mga munting mga itinabing mga surprise para sa inyong lahat, para sa aming pagdiriwang ng aming first year anniversary ng Broad Streamcast Communicators. Okay. Now, balik ko tayo sa ating balitaan. Atin niyo pong narinig yung nabanggit ni Secretary Roque na mukhang wala na. Walang idinudulot na buti. Ibig sabihin, in short, in other words, hindi epektibo yung ECQ. Kaya panahon na para maghanap ng bagong approach, bagong disiplina, bagong taktika para tuluyan ng mapaglabanan itong COVID-19. Palagay ko maging yung mga taga-palasyo, pagod na rin Yung mga taga-IATF, pagod na rin. Well, kung tatanungin ng palatuntunan, I think it's high time likewise to create another group of people na mag-iisip para namang labanan itong COVID-19. Magto 2 years na itong mga crop ng mga individualis na ito. Itong mga taong ito na nag-iisip para ating malabanan ang COVID-19. Paligay ito, it's high time para namang maghanap na ng kanilang karelyebo. From Sipokot, Kamsur, good morning, Sel Baisa, and to your millions of listeners, both here and abroad.
Thank you. Coming from a cousin of yours truly, si Mirna Alcid Sekihor ng Sipokot, Kamsur. To her kind husband, my cousin-in-law, of course, at sa kanilang apat na mga anak. Maraming salamat at sa lahat ng mga taga Sipokot, Kamsur. Maraming salamat sa inyo pong panonood at pagsubaybay. Now, going back dito sa ating walang kamatayang COVID-19. Sa ngayon po kay DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Mukhang nakararamdam na ang Department of Health nitong tinatawag na community transmission, lalong-lalo na nitong Delta variant. Sapagkat tumataas na rin itong kaso ng Delta variant sangayon dito sa ginawang pag-aaral ng Genome Center ng DOH. At sumisirit itong numero ng COVID-19 caused by Delta variant. Ang Delta variant, incidentally, ay mas nakakahawa kung ikukumpara sa Lambda variant. Nung una, medyo sabi Lambda variant is deadly. Lambda variant is highly transmissible. Ang lahat ng ito ay inilipat ngayon sa Delta variant. Ito ngayon ang mas deadly at mas nakahahawa na mutant o mutation rather ng COVID-19. Yan po isang ayon kay USEC or Undersecretary ng DOH, walang iba kundi si Maria o Doktora Maria Rosario Berhere. Seen and observed, no, especially in NCR and Region 4A, na talagang mukhang community transmission na ito. Nakita natin na wala nang link ang mga kaso sa bawat isa. We are seeing clustering of cases in these two big regions. Kaya iyan po ay isang bagay na pinagtutuunan natin ng pansin sa ngayon. So again, let me just reiterate that the Department of Health, together with the whole of government, has been acting as if there is already community transmission from the start. And second, for us to be able to pronounce or to say and confirm that there is community transmission, we need further evidences. And alam niyo po na yung ating pag-detect ng mga variants ay limitado po tayo sa ngayon. Siya po si USEC or Undersecretary Berhere ng DOH. At yan po ngayon ang masinsinang pinag-aaralan ng Department of Health. Whether or not Delta variant has something to do dito po sa pagtaas ng kaso ng COVID dito sa ating bansa. As I said earlier, ang COVID-19 as of yesterday ay nakapagtala nitong pinakamataas na bilang ng kaso ng 18,332. Much higher than the one recorded noong nakaraang Biyernes na 17,000 plus. Ngayon, nagdagdagan ng 1,000 pa itong mga nagpositibo dito sa COVID-19. Ibig sabihin, this is something to reckon with. Something that should be bothersome, particular sa ating mga taga-DOH. They have to prove na ito ay community transmission. Magilo kung mga tagapakinig mula sa komunidad. Sapagkat kung ganito ang mangyayari, do expect for more granular lockdown o yung mga patsi-patsi na mga pagla-lockdown sa mga komunidad, sa mga barangay. Sapagkat isa yan sa ginagawa ng ating mga LGUs
once they found out and their reports were confirmed, kagad po silang nagsasagawa nitong granular lockdown sa mga komunidad. At sila naman, on their part, nagbibigay ng ayuda in forms of yung mga pagkain, mga dilata, bigas doon sa naapektuhang mga pamilya. And speaking of, dito sa mga latest na nagpositibo sa COVID-19, narito po ang ilan sa kanila. Si Senador Lito Lapid, nagpositibo sa COVID-19 at nasa isang pagamutan sa kanyang home province na Pampanga. Ganon din ang Chief of Staff ng AFP. Walang iba kundi si Lieutenant General Jose Faustino Jr. ay nagpositibo rin sa COVID-19. Isang mataas na opisyal ng DBM. I wasn't able to get his or her name. But positive dito sa COVID-19 yung opisyal ng DBM na yon. Now, si Laguna Governor Hernandez nagpositibo rin sa COVID-19 at ngayon po ay ginagamot sa isang pagamutan sa Laguna. Ang representative o ang kinatawan ng Cagayan para dito sa search sa Miss Universe contest na si Gian Texon Asuncion ay nagpositibo rin sa COVID-19. Ilan lang po yan sa ating mga kababayan na nagpositibo sa COVID-19. So, iisa po ang mensahe. Whether you're a known personality, whether you are not, whether you are influential, whether you are rich, whether you are famous, or otherwise, hindi ka rin makakaligtas dito sa COVID-19. Yan po ang mensahe. Kaya naman yung pong ating mga kababayan, sangayon po dito sa pinakahuling tala ng Okta Research. Itong Okta Research, uulitin ko lang, sila po'y hindi mga doktor. Paglilinaw po yan. Sila po'y mga profesor at karamihan sa kanila ay mga math professor diyan sa ating State University ng UP. Sila po'y tumutulong sa ating pamahalaan na magbigay nitong mga statistika hinggil dito sa COVID-19. Yan po ang kanilang mandato. That's why they're there and able to help the national government when it comes dito sa porsyento ng ating mga kababayan na, posibleng magkasakit o yung posibleng pagsirit ng COVID-19. Yan po ang mandato ng Okta Research. Now, speaking of this research group, medyo nakakatakot yung pong kanilang pre-statement with regards dito sa COVID-19. At alam nyo, by September, ayun po ay August, next month na po itong September, no? The start of bare months, ang projection ng Okta Research Group ay itong possibility, there's a big possibility na tumaas lalo pa ang bilang ng ating mga kababayan all over the country. Itong ating mga kababayan na posibleng magpositibo rito sa COVID-19. Curve or the moderate decrease or the sort of the current trend that we're seeing, it's a
fairly slower decrease in reproduction number compared to last March, but this is what we're seeing right now. We should be hitting a peak of about 60,000 active cases, and it will happen around the middle of September. And even with a slower decrease, we would not be exceeding 70,000 cases. And I think this is, again, we respect different models, and different assumptions are put into these models. It's not easy coming up, producing a mathematical projection of what could happen. But I also want to offer that last March, we also hit a peak of around 60,000 active cases in the NCR. Pero mga gilong ko mga tagapakinig, very disturbing yung kanila pong projection based on their models. Different models that underwent itong kanilang masusing pag-aaral, posible daw na tumaas pa ang kaso ng COVID-19 come the second week o middle part ng September. Wow! Hindi ko ba very disturbing yan? Considering na mukhang isinasantabi na ng ating national government itong ECQ o yung pagsasailalim itong tinatawag na hard lockdown sa particular region na kung saan ay kumakalat o dumarami o sumisirit yung bilang ng mga nagpo-positibo sa COVID-19. Now, incidentally, before this thing escaped my mind, ang Metro Manila area, I understand, ay magbibigay ng bakuna dito sa mga ating mga kababayan na mga taga-lalawigan. Whether you're from Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan, Pampanga, Metro Manila area is open to offer you pre-vaccine or vaccination or job, whatever. All you have to do ay magparehistro online sapagkat alam nyo, maraming mga kalapit nating mga lalawigan ang iisa, they have a common problem at yan ay yung lack of vaccination. Now, considering na ang Metro Manila area is passed with its objective of giving vaccination sa ating mga kababayan dito sa National Capital Region. That's why open na ngayon ang Metro Manila area sa ating mga kababayan sa mga lalawigan. All you have to do, I'll repeat, to register online. Diyan sa Rizal, halimbawa, the nearest LGU ng NCR, nearest from, say, Rizal, ang Pasig, hindi ko ba? Now, all you have to do is to register online sa Pasig at wait for them to give you the queue and to inform you na magtungo sa kanilang vaccination center for your job. At ganun po ang ipagkakaloob sa inyo. Ganun din sa ating mga iba pang mga kababayan in nearby provinces na medyo nagkukulang na ng vaccine. All you have to do is to avail of nitong ipinagkakaloob na pagbabakuna ng National Capital Region. Well. Napakagandang hakbangin ho. At kung yung nagkakamali, yan po yung proyektong collaboration or whatever. Pagkakaisa
ng mga lungsod dito sa ilalim ng local government unit to provide help sa ating mga kababayan. At first, within the National Capital Region itong proyektong ito. And this project was initiated by Marikina Mayor Marcy Teodoro. At first, kanyang tinawagan yung kanyang mga kasamang alkalde dito sa National Capital Region to provide vaccination sa mga lugar ng LGUs na medyo nagkukulang o kapos ang vaccine. Dahilan sa patuloy ang pagtaas at marami pa ang nagpahayag ng kanilang interest to avail themselves of this vaccination rollout dito sa National Capital Region, kung kaya patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga nabakunahan na dito sa National Capital Region. Kaya they went as far as the provinces, giving the same substance and asking yung ating mga kababayan in nearby provinces to avail ditong bakuna na magmumula naman sa local government unit. Ganyan po, iba ang Pilipino, sabi nga po. At yung pagiging pagiging matulungin ng bawat Pilipino'y nararamdaman at times like this, na kung saan ay kailangan po nating ipakita yung ating pagmamalasakit sa bawat isang Pilipino. Ulitin ko, yung mga kabubukas lamang ng kanilang mga cellphone, cellphone unit dito sa palatuntunang Digital Patrol. Kamusta na kaya yung mga Pinoy Hour? Wala ko nararamdamang pahayag sa kanila. Mukhang busy ang ating mga kasama diyan sa Alberta, Canada. Pero ngayong araw na ito ay ang rollback. Pag-rollback sa presyo ng gasolina at ng iba pang produktong langis. Ang presyo ng gasolina ay bababa ng 80 centavos per liter ngayong araw na ito. And that's a good news. A welcoming news. Ang kerosene o ang gas ay bababa ng halagang 90 centavos. At ang diesel, I think 70 centavos ang ibababa. And that's a big help. Lalong-lalo na sa ating mga motorista. Pero medyo ang pinagtataka natin kung ganitong mga panahon na kung saan malaking bilang ng mga sasakyan ang nasa mga garahe, hindi po tumatakbo sa lansangan, sinasabay naman yung tinatawag na pag-roll down ng halaga sa presyo ng gasolina. Sana yung mga panahon na kung saan ang lahat ng mga sasakyan ay mga nasa kalye. Well, as to when this would be a reality would be another question. But then, well, hopefully, with the government's intention na malabanan itong tinatawag na COVID-19, we will come into that. At ito pong bagay nito nangyari many decades ago. Na kung saan, inyong maaalala yung tinatawag na Spanish flu. Kumalat din po yan sa ating bansa. But then, it came to a halt na wala na. So darating din ang panahon na kung saan itong COVID-19 will become part of history, although ito ay kasama na sa ating daily lives. Itong COVID-19.
At ulitin ko yung sinabi ho ni Dr. Homer Lim, napakahalaga nito. Once na ikaw ay nagkaroon ng COVID-19, listen, napakahalaga nito. Once na ikaw ay nagpositibo sa COVID-19 and you recover at ikaw ay gumaling, yan po ay pahiwatig na ikaw ay nagkaroon ng antibodies laban dito sa COVID-19. Kaya hindi ka na magkakaroon ng COVID-19. Yan po ay sinabi ng isang health practitioner, Dr. Homer Lim. Katulad ng mga karamdamang typhoid fever, katulad ng karamdamang tuberculosis, at iba pa. Na kapag ikaw ay gumaling sa karamdamang yan, meron ka ng antibodies sa iyong katawan. Lalaban dito sa particular na COVID-19 virus na ito. Kaya ang isa pa, bago ko makalimutan, sa ngayon din po kay Dr. Homer Lim, the best time for you to have yourself vaccinated on ay yung ikaw ay gumaling sa COVID. Napakagandang panahon po yan. Kaya the best time, sabi ni Dr. Lim, Homer Lim, have yourself job or have yourself vaccinated on once na ikaw ay gumaling dito sa COVID-19. Pero ay basta nyo mga Rosan, ang oras sa Pilipinas, kinap na alas 10:30 ng umaga. Patuloy kayong nakikinig, patuloy kayong nanonood dito sa Digital Patrol. Dito sa lalong pinalakas at lalong pinasiglang Broad Streamcast Communicators or simply call it BSC. Dile dile yo alert gal mile pe mai. Okay, at hinggil po dito sa Delta variant. Inaalam pa po ng ating Department of Health kung nasa ilalim na nitong community transmission, itong Delta variant. Sapagkat ang latest na ulat ng DOH ay meron na raw 1,273 or simply 1,273 cases ng Delta variant dito sa ating bansa. Kaya namang ingat po tayo because if I may repeat, napaka-highly transmissible. Daling makahawa itong Delta variant na ito. Okay? Alright. So, by the way, I understand this coming month of September, we're now on the last week of the current month ng Agosto. At shortly, papasok na ang bare months. At come September, sa ngayon po kay Secretary Carlito Galvez, ang ating vaccination SAR, the country will receive nevertheless itong mga milyon-milyon pang mga bakuna. And one of these vaccine brands ay itong Russian made na Sputnik 5. Alam nyo, ang latest na balita na tinanggap ng Digital Patrol ay itong Sputnik 5 ay isang bakuna na pang-isahan lang, one-shot deal. Hindi ka na dodoble. Ano ba yung brand ng bakuna na hindi na dodoble? Jensen, hindi ko ba? Yan Jensen, once lang. Now, second to Jensen na inaprubahan ng Food and Drug Administration ng ating bansang Pilipinas. Sa ilalim itong si Dr. Domingo, Eric Domingo. Itong Sputnik 5 na isahan lamang
ang ang pagbabakuna. So, the country is expecting or anticipating something like 10 million na mga bakuna ng Sputnik 5 na gawang Russia. So meaning, 10 milyon ang babakunahang Pilipino nito. Sapagkat isahan lamang hindi katulad ng ibang mga bakuna na after your first shot, you'll be obliged to come back for your second and final job. Ganun po. Now, of course, ang nangunguna na pinakamaraming bakuna sa ating bansa ngayon ay itong China. China-made na Sinovac. Nangunguna yan. And other brands composed of Pfizer, Moderna, mukhang yan Janssen na pull out na Wala nang balita tayo tungkol dyan. Now, maging yung gawa sa India, wala tayong balita. What else? Yung AstraZeneca. Patuloy pa rin ang pagdating sa ating bansa ng AstraZeneca. At itong Russian-made na Sputnik 5. That will be the latest. 10 million ang inaasahang darating sa ating bansa come next month. At that's indeed a good news because if you're not happy dito sa second dose ng bakuna, you could always specify Sputnik 5 for your vaccine needs. Sapagkat isahan lang ito minsan lang na ikaw ay babakunahan. At yan ay ang Sputnik 5 na binigyan ng authority ng FDA na maibabakuna sa ating mga kababayang Pilipino o Pilipino at Pilipina na isang ulit lamang. Pero oras po ganap ng alas 10:38 ng umaga. Sabi ni Insan Mirna, hindi na kita napapanood na wala na ang internet. If this is true, kindly confirm, mga gilo kong mga tagapakinig, yung ating mga other viewers. Hindi na po ako napapanood, sangayon po sa ating viewer and watcher. Diyan sa Sipokot, Kamsur. Suddenly ako po ay nawala daw. Hindi niya na ako mapanood sa internet. Baka namang Mirna, mapapanood mo ko in a little while. But I'm still waiting for reconfirmation of what you had just reported. Na nawala po ang inyong lingkod sa Himpapawid. Okay? Ang sabi ni Uma, from Montreal, Canada, very clear. Very, very clear ang Montreal, Canada. Thank you very much. So mukhang Mirna, may problema na naman ang PLDT. Clear sa Montreal, Canada ang signal. Now, good morning ang ating bate in reciprocation from the same greetings. Coming from Gigi Makapagal Salaw. Good morning, Miss Gigi Makapagal Salaw, ma'am. Good morning to you. Now, okay na ang sabi ni Mirna. Blame it to her internet. Yan, inaangal ng mga taga-Sipokot yan, Kamsur, yung serbisyo ng PLDT. Sus Maris po. At maging sa Dallas, Texas, very clear din ang signal ng inyong digital patrol. Maraming salamat. You know, without these messages, of course, sila po itong ang aking mga tagapakinig, tagapanood, ang aking yardstick. Whether I'm coming to you loud and clear, whether I'm coming to you blurred or none at all, ito'y aking nalalaman through you. Kaya maraming salamat sa inyo po mga mensahe na katulad niyan. Mirna, maraming salamat.
Oras po ganap ng 20 minutes before 11 in the morning. Good news sa Quezon City, ho. Bumaba na raw ng from 68 granular lockdown cases to 65 itong mga lugar sa Quezon City na under granular lockdown. We're happy to note that. By the way, good morning kay Mayor or Mayora Joy Belmonte and her staff. Kina Miss Justin, thank you so much, ma'am. Kay Jackie, ang appointment secretary ni Mayor o Mayora Joy Belmonte. Magandang umaga, Miss Jackie. Ganun din ang tanggapan ng Treasurer's Office ng Quezon City kay Treasurer Ed Villanueva. Magandang umaga po sa inyo, ho. I understand maraming mga dibisyon, mga tanggapan ng lungsod ng Quezon ang nagmo-monitor ng inyong palatuntunan. And I'm happy for you, Mayora Joy, dito sa balitang ito. Now, maiba po muna tayo, ho. Yung ating mga nurses na nauna nagpahayag ng kanilang pagkakadismaya, yung kanilang, unhappiness dito sa kanilang inaasahang special risk allowance na hindi pa naipaabot sa kanila. By the way, yung mga taga-probinsya ba sa Northern Samar, naibigay na ba yung allowance nila? Alam nyo, yung ating mga kababayan dyan sa Montreal, Canada, nagpaabot pa dito sa paluntunan. Hinggil dito sa hindi pagbibigay ng allowance ng mga taga Northern Samar Hospital. Nauna po ninyong narinig yan dito sa palatuntunan. I wonder kung naibigay na. LB Clemente or LB Baisa Clemente, anong latest doon, sister? Naibigay na ba? Now, anyway, going back dito sa Special Risk Allowance o itong tinatawag na SRA ng mga nurses. Sabi po ng DOH, meron na silang isinantabi na 311 million pesos na huhugutin sa kanilang emergency allowance bilang kabayaran dito sa SRA ng mga nurses all over the country. Sapagkat medyo hindi happy yung mga nurses. Sipin mo ilan yung mga namatay na mga Filipino nurses na, sa kanilang walang sawang paghahatid ng tulong ng serbisyo sa mga nag-positive sa COVID-19. Pero up to now, ngayon lamang, ngayong mga sandaling ito, mababayaran yung kanilang paghihirap by way of nitong special risk allowance. May pera. Meron ng 311 million pesos na ipagkakaloob sa mga nurses. Kaya happy na mga nurses, malaman ng palatuntunan kung dumating na, inyo nang nahawakan. Baka yung iba sa kanila, naiutang na yan. Yung iba ay babayaran na lamang. Yung kanilang iniutang, ubus na. Yung tatanggapin nilang SRA na ito. Ayan. At ganyan din ang problema ng mga hospitals naman dito sa PhilHealth. Marami ang mga ospital, lalong-lalo na ang private hospitals, na nadidismaya at nagpahayag ng kanilang plano na wakasan na yung kanilang alliance with PhilHealth upang
Well, foremost, eh, nadismaya sila doon sa naging aksyon ng PhilHealth na suspensyon ng pagbibigay o pag-aksyon sa claims ng mga private hospitals. Sa ngayon po sa mga private hospitals, ang utang ng PhilHealth ay 68 billion, hindi million, billion, with a BISA, with a B, sabi nga po, with a boy. 68 billion pesos ang utang ng PhilHealth. Pero sang-ayon sa PhilHealth, 12 billion pesos lang ang kanilang pagkakautang na kanilang pinoproseso sa kasulukuyan na ibabayad sa mga private hospitals. Yung mga private hospitals, naunang nagpahayag na hindi na sila happy with their alliance with PhilHealth at handa na silang tapusin na ang kanilang alliance sa PhilHealth. Naku anong mangyayari? Kapag wala ng PhilHealth, kawawa lalo itong ating mga kababayan na umaasa lamang dito sa ayuda ng PhilHealth each time na sila ay isusugod sa mga pagamutan at sila ay i-confine sa isang pagamutan. Naloko na. Magiging malaking problema itong pag-hospitalize nitong ating mga kababayan. Na leche na, sabi nga po. Naku Sabi naman ng PhilHealth, lahat ng paraan na kailang ginagawa, enable not to realize itong bagay na ito na hihiwalay ng mga private hospitals sa PhilHealth. Alam nyo, yung pong babalang yan ng pagputol ng alliance ng private hospital sa PhilHealth ay naunang ipinahayag ng Pangulo nitong Private Hospital Association na si Dr. Jaime Almoro. Siya po ang Pangulo. At maging ang Philippine Medical Association, sumunod na dito sa Philippine Hospital Association sa kanilang stand na ito na humiwalay na dito sa PhilHealth. Anong mangyayari? Ulitin ko, naleche na ang health insurance ng ating bansa. Umaasa pa naman ang ating mga kababayan dito sa PhilHealth. Ang sabi po ni Secretary Harry Roque, pinahayag niya ito kahapon. At alam ko na marami sa ating mga kababayan ang nakapanood nitong naging pahayag na ito ni Secretary Roque na merong sapat na pondo ang DOH. May sapat na pondo ang PhilHealth para mabayaran ang lahat ng pagkakautang ng nabanggit na health insurance office ng ating bansa. Now, ito naman pong problema ng ating mga kababayan. But before that, ito yung katugunan ng aking sista, another nurse, in her own right. Pero siya po ay mukhang retired na sa pagiging nurse. Si LB Baisa Clemente ng Montreal, Canada. Sila po kasi nagparating ng problema diyan sa Northern Samar Medical Center. Ang sabi ni LB, complaint ng Northern Samar nurses, my friend didn't get in touch with me yet. Kung may results na ang kanilang nilapit na complaint. Yan po ang naging pahayag ni LB. Let me know. Let me know. At ating ipaabot yung problema niyan. Although, earlier, I already passed on the problem for immediate resolution to DOH. Okay?
baka namang naayos na, kaya hindi na, wala nang follow-up sa iyo. Okay? Maraming salamat, LB. Now, going to another issue, gilo kong mga tagapakinig. Alam niyo, mga gilo kong mga tagapakinig at mga taga-subaybay, kung tayo po'y namumroblema sa ating bansa nitong takot na dulot nitong COVID-19, abay mas nakakatakot yung problema ng ating mga kababayan na mga Pilipino diyan sa Afghanistan. Alam nyo, out of the 200 Filipino workers, majority ay mga employees ng US Embassy o Embahada ng Amerika sa Afghanistan. 182 of them ang na-expatriate na, meaning na napaalis na, nasa Pilipinas na. And 37 ang naiwan diyan sa Afghanistan. Ang problema kasi, problema na dulot nitong presensya ng mga Taliban terrorist at iba pang mga terorista diyan sa Afghanistan. Yun ang kanilang ngayon ay pinoproblema ng ating mga kababayang Pilipino. Mas nakakatakot sa kanila, hindi ho ba? You wouldn't know what will be the next move nitong mga teroristang Taliban at iba pa. Although, nauna rito ang sabi ng mga Taliban terrorists, hindi nila gagalawin yung mga Pilipino na nakabase diyan sa Kabul, ang kapitolyo ng Afghanistan. Ang sabi ni Mirna Alcid Sikihor, let me read her lines. Norma, internet connection here has been a problem always. There is an interruption from time to time here in Bicol. Alam niyo, yung problemang yan ay dinulog din sa palatuntunan ni Mirna. And immediately after receiving her complaint, I immediately refer the problem sa ating mga kaibigan dyan sa PLDT. At I hope na ang problema ng PLDT dyan ay kanilang mariresolba in due time. Okay? So, tell me, Mirna, at alam nyo, hindi po na bibiro na binabayaran mo yung serbisyo, pero what you receive ay poor service, hindi ho ba? Now, doon sa ating mga kababayang mga OFW sa Hong Kong na ang pinoproblema ay yung tinatawag na uniform vaccination card, yung tinatawag na yellow card. Alam nyo, ang sabi ni DOLE Secretary Bebot Bello III, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang POEA at ang Bureau of Quarantine ay gumagawa ng paraan upang ma-deliver at maibigay sa ating mga OFWs yung isang uniform o common na yellow card sapagkat yan ang hinihingi ng Hong Kong government. Isang common na yellow card na ipagkakaloob ng pamahalaan ng Pilipinas sa lahat ng mga OFWs sa Hong Kong. Sapagkat hindi ka makakapasok ng Hong Kong kung hindi ka holder nitong yellow na tinatawag na quarantine card na inisyu ng POEA at ng Bureau of Quarantine. Narito si Secretary Bebot Bello III. All they need now is, siyempre, karamihan dyan nabakunahan na. Okay. Yun na lang yun na lang requirement ng authorities about yung yellow card na i-issue ng ating pamahalaan. Yan po ang assurance ni Secretary Bebot Bello III. Kayang-kaya po yung POEA yan. At these remaining days ng buwan, hopefully by the start of September, ay
tungo na ng Hong Kong ang ating mga OFWs without a single dot of problem on their mind. They're free to enter Hong Kong without a doubt sapagkat hawak-hawak na nila itong hinihinging requirement ng Hong Kong government, partikular sa mga workers mula sa ibang bansa na papasok ng bansang Hong Kong. Kaya relax lang po tayo. At starting September 1, sasain nyo na. Mahahawakan na ninyo yung mga yellow card o nagbibigay ng assurance na kayo ay makakapasok ng pamahalaan o bansang Hong Kong. Yon, yung konting racket ng aking technical director Nash dun sa ating mga kababayan na nangangailangan ng fire extinguisher. Whether it's a rainy season like the current season at dry season, abay mahalaga na meron po tayong fire extinguisher sa ating mga tahanan at ganoon din ang ating mga kotse. Yan po ang konting racket nito pong si Nash. Racket, yung pong kanyang negosyo. Natigil yung kanilang event organizing office. Tinigil nitong pandemic. Kaya nauwi dito sa pagbebenta ng fire extinguisher. Kaya ang kanyang paalala sa ating mga kababayan, bumili po tayo ng fire extinguisher kay Nash. Maaari po niyong idaan ang inyong order dito po sa palatuntunan. Mabuti na yung nakakasiguro. You wouldn't know when this extinguisher or fire extinguisher could be of help to you. Now, in relation to this, alam nyo, nasunog yung pong storage room ng Food and Drugs Administration sa ilalim nitong si Dr. Domingo. Yung kanilang office o offices diyan sa Muntinlupa nasunog kaninang madaling araw. Ito ay dahilan sa nagsimula raw ang sunog diyan sa oven ng Food and Drug Administration. Narito po si Fire Official Robert Ameliano na magbabalita hinggil dito sa sunog na ito na nagmula sa storage room ng Food and Drugs Administration. Sa initial na pag-iimbestiga ng ating mga duty investigator, accordingly may isa pong tao na nakabantay dito, ngunit may yung karelyebo niya, kaya hindi agad hindi na i-release sa kanya yung kung ano yung ginagawa. Ibig sabihin po ay may kaunti pong pagkalito doon sa karelyebong tao nung nagmabantay ng oven na ito o itong dryer na ito. Okay, nasunog yung storage room ng FDA. Bueno, siguro walang fire extinguisher kaya hindi kagad napatay, no? Hindi naapula yung apoy na nagsimula doon sa oven ng storage room ng FDA. Kaya namang napapanahon yung konting negosyo itong aking technical director doon sa mga nais na magkaroon ng fire extinguisher. Good morning sa Garcia family ng Glenmont Trails diyan sa Uyo, Novaliches, Quezon City, kay Mrs. Abby Garcia sa kanyang anak na si Gerald Garcia at may bahay nito si Megay. Ganon din si Tiffany. Good morning sa inyong panunood. Available po itong 10, 5 at 2.2 pounder ng fire extinguisher. Kontakin lamang si Nash sa cellphone number 0919-365-3855.
panalo tayong lahat. Yan ang assurance nitong si Nash. At discounted na po yung presyo ng kanyang fire extinguisher. O, bili na kayo. Kailangan nyo po yan at nakatulong po kayo sa isang kababayan na nawala ng konting hanap buhay na kumita ng konting barya dahil andito sa demonyong COVID-19 na ito. By the way, sa China, nararamdaman na muli itong pagkalat nitong COVID-19. Bueno, wala na po tayong sapat na oras. Maraming salamat po muli, ho. At thanks kay Nash, maraming salamat kay Semanita. Ganun din sa inyong lahat. Sa Pinoy Hour, maraming salamat. Hindi kayo nagpaparamdam, ha? Mukhang busy yung mga Pinoy Hour nating mga kasama sa paglilingkod bayan. At mula sa aking mga sisters and mother, God bless the Philippines. Yan po ang kanilang panalangin at ang kanilang daily prayer. God bless the Philippines. Okay, si Nash, yung aking panganay, Mirna. Alright? Thank you. At Beno, take care of yourself, PCY. Diyos ti agngina. Muli mga gilo kong mga tagapakinig, samahan po, God willing, ang inyong lingkod bukas sa isa pang edisyon ng Digital Patrol. At huwag niyong kakalimutan antabayanan ang susunod na programa. Ito'y sa pamamagitan ni Binibining JC Bautista. Sa kanyang palatuntunan, that will be from 11 to 12 ng tanghaling tapat. Bueno, wala na po tayong oras. And again, stay safe and healthy always. Ang oras, alas 11 ng morning. Sumainyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.